Ako na dapat ay namamatay na sa gutom na isang palaboy. Ay hindi ko makain ng sariwa at masarap na hita ng manok, kundi tanging ang tuyot at matigas na balat ng puno ang pinapansin. Kahit na ang katawan ko ay labis ng dehydrated. At mukhang malapit na akong mamatay. Uminom lang ako ng tubig na may berdeng liwanag, na may mga insekto na lumulutang sa ibabaw. Akala ng iba may sira ang ulo ko. Pero hindi nila alam na mayroon akong kakayahang magtala ng lahat ng bagay. Balat ng puno, hindi. Ito ay tinatawag na dragon scale wood. Dumi, wala yan. Ito ay tubig mula sa Nine Nether Yellow Spring. Tubig, gutom. Ako. Nakapaglakbay ako at naging isang nagugutom na palaboy. Ito lang ang tanging pagkain ko. Kakainin ko ito, mamamatay kaya ako. Ding! Na-detect ang mahina na senyales ng buhay ng host. Simula na ang sistema ng otomatikong pag-annotate ng lahat ng bagay. Sistema! Totoo na ang kamay na ginto. Mabilis na magpatakbo ang sistema. Bigyan mo ako ng isang buong han at mansyon na pagkain. Basta't tanggapin ng host ang tala at gamitin ito. Makakakuha ng tunay na epekto ng katangian. Tinatawag mo itong walang katapusang kaliskis ng dragon. Hindi ka lang bulag. Parang may malalang sakit ka pa sa isip. Kahit na ganito ang sinasabi ko, alam ko na wala akong pagpipilian. Tanggapin mo ako, tanggapin mo. Putang ina, ito talaga ang 10 taon na dragon scale wood. Sa kabutihang palad, nagkamali ako sa sugal ko. Hindi ako pindisappointed ng sistema. Binabati kita, host, matagumpay mong nagamit ang 10 taon na dragon scale wood. Ang true dragon dominance body kakulangan na bersyon ay nagising na. Batang ito, ibigay mo ang pagkain. Kung hindi, papatayin kita. Umalis ka. Haha, ang galing ng sistema. Sobrang bulag talaga. Sobrang astig din talaga. Pero hindi ko pa natutuklasan ang saya. Bigla akong nakaramdam ng init sa tiyan. Kaya, agad akong pumunta sa tanging pinagkukunan ng tubig sa kampo. Tumigil ka, bulag ang iyong aso. Kung gusto mo ng tubig, magdala ka ng kapalit. Walang dala, umalis ka na. Ding, natagpuan, maaaring lagyan ng tala ang item, pinipilit na lagyan ng tala. Buwan ng Hades napakabihirang bersyon. Epekto, naglilinis ng buhok. Pinapabuti ang katawan. Itong mabahong putik ay tinatawag na buwan ng Hades. Uminom ka lang, baka diretso kang magdumi hanggang sa dehydration. Magpakamatay ka pa. Medyo malakas ka bata. Kaya ka nakalalakas sa ganyang paraan sa teritoryo ko. Hindi ka takot. Gusto ko lang. Uminom ng laway. Hindi tumanggap ng inumin, tumanggap ng parusa. Sige, mamatay ka na. Lumayo ka. Ayun, nag-aalab na. Siyempre, uminom ng lason mula sa balon. Kahit ang Diyos ay mamamatay, mukhang naghanap siya ng lugar para dumugo. Bagamat malakas ang tubig ng siyam na impyerno. Pero ganun din ang epekto nito, hindi talaga pinalalampas. Una, nakaramdam ako ng hindi komportableng pakiramdam sa tiyan ko ng matagal. Pagkatapos nyon, bigla akong nakaramdam ng matinding gutom. Lahat ng lakas ko ay naubos. Kailangan kong agad na maghanap ng pagkain. Maghunting. Pero kailangan ko munang bumalik sa kampo. Maghanap ng isang maaasahang sandata. Kaya't naghanap ako sa basura. Natuklasan ko ang isang sirang armas na pwedeng i-remark. Pinilit kong i-remark ito bilang isang sirang imperial na armas. Axe extinction. Tiyak na may kakayahang magdulot ng puot at sugat na hindi magagamot. Yung sirang tabak na to kahit ang liig ng manok hindi maputol. Gamitin mo to sa panghuli ng hayop. Walang problema kung hindi maputol ang liig ng manok. Basta maputol ang liig ng baboy ramo, ayos na. Tito, talagang susundan ba natin siya papasok? Sobrang nakakatakot dito. Kung papasok tayo, baka makatagpo tayo ng totoong panganib. Ano nang ikinakatakot? Mas mabuti pang manatili sa kampo, mamamatay din tayo. Gaano pa kaya katagal makakayanan ng batang iyon sa inyo? Labanan mo, napakaastig ng batang ito.
Pero hawak lang niya ay isang sirang panggatong. Tumahimik ka, may ingay. Tapos na, ito ay isang bakal na armor. Tumakbo ka na. Huwag kang gumalaw, kung tatakbo ka ngayon, magiging buhay na target ka. Ang laki ng karne na iyon. Ito ba ay tinatawag na normal na atake? Matagal na tayong naghintay, dapat lumabas na siya. Tulungan mo akong buhatin ang karne pabalik. O baka naman putulin ko na rin kayo. Karne. Sino pa ang may lakas ng loob na lumapit? Mamatay. Matapos kong paalisin ang mga palaboy sa labas. Naghahanda na akong magpulot ng mga damo para magluto ng karne. Nakatukoy ng mataas na antas ng martial arts. Pagsisimula ng malaking pag-atake, isang random na bersyon. Sistemang aso. Mayroon ka bang maling pagkaintindi sa mga salitang natatanging kasanayan? Gusto ko lang sanang magluto ng karne sa labas. Ngunit sinasabi ng sistema, kung hindi ko matatapos ang nakatakdang gawain sa oras, mahuhulog siya sa pagtulog. Bakit, hindi ba pwedeng hilahin ako? Ganoon na lang para matapos ang sistema ng gawain. Naghirap ako sa pag-aalis ng damo sa bakuran ng isang hapon. Hanggang sa makuha ko ang maliit na tagumpay sa kasanayan. Pero sino ang mag-aakalang pagod na ako buong hapon? Ngayon ay naihaw ko na ang karne. Nais ko sanang magpahinga. Pero may isa na namang walang muwang na dumating. Ha. Naramdaman ko na ang amoy mula sa bundok. Tama nga, may masarap na tupa. Iwanan mo ang karne. Kneel down ka at magbigay ng 3 malalakas na pagbati, umalis ka na. Patawarin kita, hindi kita papatayin. Shit! Bata, bingi ka ba? Malupit na pag-akyat. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang maliit na tauhan sa harap ay naging isang tuyong bangkay sa aking kamay. Mahal na Ginoo, pakiusap. Mahal na Diyos, pakiusap. Katatapos lang na kailangan kong magbigay ng 3 malalakas na baw. At umalis sa kampo, di ba? Maliit na tao, walang mata at walang halaga. Hilingin mo sa lolo na ituring ang maliit na tao na parang utot. Ito ang lahat ng kayamanan ng maliit na tao. Maaari mong iwasan ang parusang kamatayan. Ngunit hindi makakaiwas sa buhay na parusa. Ang mga kamay at paa ninyo ay talagang mabilis. Kaya't manatili na lang kayo at magtrabaho para sa akin. Basta't huwag ninyo kaming patayin. Kahit na maging kabayo pa ako. Simula ngayon, hindi na ito magiging tirahan ng mga palaboy. Yung mga nananatili dito ay susunod sa aking mga patakaran. Tinitiyak ko na araw-araw may karne kayo. Kung ayaw niyo nang manatili, pwede na kayong umalis ngayon. Pero habang lumalaki ang kampo, napapansin ko na hindi ko na kayang mag-isa lang mag-ayos nito. Panahon na para magpalago ng mga sarili kong tauhan. Naisip ko nga, isang malaking tao sa kampo ang lumapit na may hawak na mangkok ng sabaw. Ginoo, inumin niyo po ang sabaw. Gusto mo bang mag-aral ng martial arts? Gustong-gusto ko kahit sa panaginip. Basta't ituturo niyo po sa akin. Ang buhay ni Teizu ay magiging sa inyo na mula ngayon. Ang buhay mo ay sayo. Ding, napansin ko na pwedeng gawing buhay na sangkap. Kung gusto mong maging mas malakas, ibibigay ko sayo ang isang pagkakataon. Paliitin mo ang apoy. Kainin mo ito, handa kang tiisin ang sakit ng apoy. Kung makakaya mong makaligtas, magbabago ka ng lubusan. Handa ka bang kumain? Bakit ka matatakot? Basta't makakapagpalakas. Kahit na kumain ng dumi, tatanggapin ko na. Ang init. Apoy. May apoy sa loob ko. At sa oras na ito, sinamantala ng mga tulisan sa tabi ang aking pagkakaabala para magtaksil sa akin. Nangangahas na saktan ang ating tagapagligtas. Si Taizu ay walang pag-aalinlangan na inilagay ang kanyang katawan sa aking harapan. Mula sa sandaling ito, alam kong hindi ako nagkamali sa tao. Mula ngayon, ikaw ang unang kapitan ng Xuan Village Guard Team. Sinasabi mo bang si Lao Er ay bumaba sa bundok kasama ang ilang dosenang kapatid upang anihin ang kampo ng mga nakatakas? Walang balikan buong magdamag. Leader, pasensya na. Kami ay naghintay sa ibaba ng bundok buong magdamag.
Tiyak na hindi lumabas si segundo. Nang sumikat ang araw, daring kong lumapit sa mga palaboy at tiningnan. Nakita ko, mga kapatid natin sa baryo. Lahat sila ay nagbubungkal ng lupa na parang mga hayop. Alam mo ang ugali ng malaking boss, di ba? May kakaibang nangyayari dito. Hayaan mong tingnan ko muna. Hehehe, malaking boss. Huwag mag-alala, babalik agad si ikaw. Wala bang kumain? Sige, maghukay kayo ng mas malalim. Kung hindi maabot ng hukay ang kinakailangan, walang karne kakainin ngayong tanghali. Ang hindi na kailangan gawin mismo ang saya. Simula nang may helper akong si Tip Chu, mas naging madali na ako. Palagi na lang naglilibot sa kampo. May nakita akong pwedeng i-remark. Ancient divine artifact, innate spiritual treasure, Haoy's sun shooting bow. Sa loob ng linya ng paningin, laging tama ang tama. Kayang sunugin ang ilog, pakuluan ang dagat. Sistema. Sa puso mo, sabihin mo sa akin. Saang bahagi ba talaga nito ang kahawig ng pana ng araw? Puna lang, pero, dahil nakita na kita, kailangan pa rin nating maghanap ng paraan para makuha ito. Huwag matakot. Gusto mong kumain. Palitan mo ang kahoy na hawak mo sa akin. Ako na ang papalit. Talagang kaya nitong maglabas ng araw na apoy. May pumasok na lola. Tiyak na may kakaibang nangyayari dito sa kampo. Pero unahin ang pagdakip sa pinuno. Kakaiba. Bakit parang walang kahit anong galaw ng enerhiya sa katawan nitong batang ito? Anong ginagawa nitong batang ito? Binabastos ako gamit ang laruan ng bata. Kung gusto mong mamatay, huwag ka na lang magtaka. Si Pitong malupit ay walang awa. Isang shot, diretso sa puso. Hindi posibleng, hindi talaga posibleng. Hindi ito laban sa martial arts. Ito ay mahika ng mga engkanto. Ngayon, gusto mong tumakbo. Huli na. Basta makabalik lang sa bundok. Malakas naman talaga. Pero medyo nakakapagod sa kamay. Ito ay kay Blackwind. Ito ang plano ng depensa ni Black. Dahil nandito na sila sa harap ng bahay. Nakaimbestiga na. Kung hindi ka makabawi, hindi ito maganda. Nakalinis na ang mga daga sa labas, Ginoo. Wala nang natirang alikabok. Palakasin ang pag-ikot sa gabi. Kung ang mga bandido ay mangahas na kumilos. Huwag nang magtanong. Diretso ng patayin. Hindi magandang umalis na walang pasabi. Kailangan pumunta ng ating tagapagligtas sa Blackwind Stronghold. Hindi pwede yan. Maraming mga bitag sa Blackwind Stronghold. At ang leader doon ay isang master ng bone-breaking realm. Ang sinabi ni Taizu ay nagbigay sa akin ng babala. Alam ko na. Basta't ingatan mo ang bahay. Kailangan ko pa ng isang kagamitan para magtago. Nang maisip ko ito, nagsimula akong maghanap sa bahay. Nakuha ng aking tingin ang isang piraso ng lumang tela sa bintana. Natagpuan ang sinaunang kakaibang bagay na kitchen formation cloak. Anak ng tokhang, ang sistema mo. Ito'y halatang basahan na hindi na nalabhan ng ilang daang taon. Sige na, hindi na ito ang unang beses na bulag ang sistema. Pero nang tiisin ko ang amoy at isinuot ang kurtina sa katawan ko, wala nang ang anino ko. Matagal na pumasok si Ginoo pero walang kilos. Hindi kaya natutulog na siya. Ay naku! Sinong nag-aasta dyan na parang multo? Tama na, wag nang mag-ingay. Ako ito. Mahal na Ginoo. Nasaan ka ba? Bakit hindi kita makita? Ikaw ba'y umakyat na sa langit? Anong langit? Isa lang yan maliit na paraan. Aalis na ako. Babalik ako bago mag-umaga. Alagaan niyo ang baryo. Ang benefactor ay parang Diyos na bumaba mula sa langit. Ngayong gabi. Tamang-tama ang panahon para mang-rape at magpasabog. Sa kalagitnaan ng gabi na ito, walang kahit anong anino. Hindi ko alam kung anong iniisip ng leader. Bakit tayo pinapabantay dito? Talagang kamangha-mangha ang bisa ng bulok na tela na ito. Paano kaya tayo makakapasok? Sige na, wala nang pakialam. Kung mahuli, mahuli na.
Sa wakas, makakahinga na ng maayos. Anong tao? Sobrang bagal. Oh, yaman na. Tayo. Ang malaking ingay na ito ay hindi sinasadyang nakagambala sa nag-ehersisyo na pinuno na nagdulot ng pagtaas ng kanyang enerhiya. Sino ang nagkakalat ng gulo sa bodega? Ah, sino ka? Paano ka nakapasok? Ikaw ba ang leader na si Duan Tiangang? Pumasok ako para kumuha ng ilang bagay. Bakit, hahadlangan mo ba ako? Mamatay tayong dalawa. Maliit na demonyo, ikaw at ako ay mamamatay. Gamitin ang labanan na palakol para umatake. Ang lahat ng aking mga napanalunan ay masisira. Ding, natagpuan ang likas na Diyos na bagay, siyam na langit na pahinga. Kapag humangin, ito'y lalago. Magiging isang napakalaking bundok. Talagang naunawaan ako ng sistema. Tanggapin. Matinding araw. Pumunta ka na lang at maglaro sa putik. Tingnan mo, sinabi ko na kinuha ko ang bagay. Kailangan mo pang makialam. Hindi ba't ito ay nagdudulot ng sakit sa sarili? Sino ka ba talaga? Isang buong lakas na atake mula sa dulo ng buto. Hindi makalabas ng kahit anong tunog at nawasak na agad. Ayoko talaga ng gulo. Dapat sana umalis na ako pagkatapos makuha ang pera. Pero ikaw pa ang pumasok na may dalang kutsilyo, nagsisigaw ng laban. Ikaw ay tao mula sa mundo ng mga engkanto. Pakiusap, huwag pahirapan ang aming master. Pasensya na po, hindi ko po nakilala ang inyong kabutihan. Nakasagasa kami sa master. Sana po ay magpakumbaba kayo at huwag magalit. Itong itim na hangin na tanggulan. Hindi, ang buhay ng maliit na tao na ito ay magiging saguro sa hinaharap. Hindi ka karapat-dapat na maging aking aso. Ah! Ding! Batas ng pagpatay, ibalik. Ginoosan, may lumabas na tao. Bata. Sino ka ba? Sino ang leader? Si Duan Tiangang. Nasa loob siya, naglalaro ng putik. Mukhang hindi siya makakalabas. Walang hiya, pinapana mo ako. Pana. Ding, activated ang dragon body. Hehe, ngayon ay oras ko na, di ba? Nagpapanggap at naglalaro. Mga kapatid, sumunod kayo sa akin at talunin siya. Napatay na ang pangunahing masamang tao. Ngayon, ang buong bundok na ito ay akin na. Kapitan, baka dapat tayong umatras. Kung sakaling dumating ang mga tao mula sa Black Wind Stronghold, tumahimik ka, sinabi na ng aming tagapagligtas. Babalik bago magliwanag. Sino ang may lakas na guluhin ang isipan ng tao? Sasabihin ko na siya'y putulin ko. May ingay, mga kabayo. Maraming mga karwahe. Ito ay ang aming tagapagligtas. Bumalik na ang Ginoo. Hindi siya namatay, nabuhay siyang bumalik. Salamat po, Ginoo. Talagang nawala ninyo ang Black Wind Village. Simula ngayon, wala ng Black Wind Village sa loob ng 100 milya. Ilipat na ang mga gamit sa sasakyan. Kumuha ng ilang piraso ng tuyo at butil. Ngayon, buong baryo ay magpapakasaya sa pagkain. Parang Diyos na nagpapakita ng kababalaghan. Pumili ng 100 malalakas na lalaki para bumuo ng isang bantay. Ikaw ang magtuturo. Makakatiyak ka, Ginoo. Kahit na ilagay ko ang buhay ko sa panganib. Gagawin ko itong maayos para sa iyo. Kapag natapos ko na ang mga bagay sa kampo, agad akong uwi, para bilangin ang mga nakuha sa laban. Naghahanap ng mga kamay pinaka. At, sobrang astig ng mga sandatang ito. Sobrang astig ng mga sandatang ito, napaka. Sobrang astig ng mga sandatang ito. Ang mag-aral ng ganito, parang hindi na ako makapaghintay.
Habang nagsasalita, nakita ko nang hindi sinasadya na may nahulog na libro sa ilalim ng mesa. Kinuha ko ito at tumingin. Ang mga tao sa Black Wind Village ang sama pa rin ng ugali. Natuklasan ang walang hanggang larawan ng pag-iisip. Yin yung creation technique. Piliting mag-isip para makuha ang enerhiya ng yin at yang. Bumuo ng sistema ng kamalayan. Sistema. Anong pakialam mo sa basura nitong yellow book? Ang pinakamahalagang katotohanan ang nagsisilbing simula ng lahat. Hindi ko talaga kayang panoorin ang ganitong kalokohang basura. Paunawa kung tatanggihan ng host. Automatikong magpapahinga ang sistema. Ang tapang mo talaga. Pagkatapos nito, isasara ko ang sarili ko sa kwarto ng isang araw at isang gabi. Hanggang muling marinig ko ang tunog ng sistema sa aking isipan. Ding! Malaki ang pagtaas ng lakas ng espiritu. Na-activate na ang superdimensional na pandama. Kahit na ang sistemang ito ay hindi lamang bulag, kundi sobrang bastos din. Pero talagang masarap. Magbabago na ang panahon. Kailangan kong maghanda ng mga gamit para sa taglamig. Pagsakay sa bakal na haligi, pumili ng ilang matatalinong kapatid. Dalhin ang ilang magandang balat at 2 kahon ng pira-pirasong pilak. Sama-sama tayo sa Kingston Town, ayos ba? Yin yung creation technique. Hayaan ang pandama na sumaklaw ng daan-daang metro. Ang pakiramdam ng pagkontrol sa lahat ay talagang maganda. Sige na, itago mo ang iyong awa. Sa mundong ito, kailangan mong maging malakas upang makita ang tao bilang tao. Bakit ka huminto? Bumalik kami, Ginoo, kami ay mga mangangaso mula sa kalapit na nayon. Pumasok sa bayan para bumili ng asin at damit na yari sa bulak. Anyway, mga mangangaso. Mukha kayong mga tulisan. Halik kayo dyan, arestuhin. Kukunin ang mga kalakal. Nagsisinungaling ka. Lahat ito ay sa amin mismo nang galing sa bundok. Ha, nagmamakaawa pa na labanan ang batas. Tao sa bukirin, may talento na rin. Umalis ka na. Kapag nasa labas ka ng bahay, mas mabuting hindi makialam. Akala ko'y makakakuha ako ng kaunting pilak mula sa aking bulsa para maalis ang mga tulisan. Ngunit hindi ko sinasadyang natagpuan ang palatandaan ng Black Wind Stronghold. Nakita ko na ito ay isang sirang sinaunang simbolo. Shit, utos ng Emperador. Ito ay malinaw na isang sirang bakal na palatandaan ng Black Wind Stronghold. Bakit ganito? Gusto kong magbayad para sa buhay. Ha 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 ha. Sinasabi ko sa'yo, huli na. Sa harap ng banta ng gwardiya, hindi ako nakipagtalo sa kanya. Diretso kong inilabas ang tanda. Bigla, isang napakalaking anyo ng emperador ang lumitaw sa hangin. Paglabas ng emperador, lahat ay sumusunod, lalo na ang mga simpleng sundalo. Siya ay agad na natakot sa kapangyarihan ng emperador. Nanginginig siya ng buong katawan. Patawarin mo ako, Ginoo. Mawawalan ako ng buhay, Ginoo. Ako'y may mata ngunit walang nakikita. Nakasagasa ako sa isang Diyos. Panginoon, anong gamit ang ginamit mo? Nilingon lang, lahat na ang nagsusumamo. Pwede na ba tayong makapasok sa lungsod ngayon? Malugod na pumasok, Ginoo. Ako na ang magbubukas ng daan para sa inyo. Lumayo kayo, lahat, lumayo sa akin. Huwag harangan ang daan ng Ginoo. Mainit na mga malaking bao. Pahiran ang laway. Huwag mo akong ipahiya. Hintayin mong matapos ang mga mahalagang bagay. Sapat ang karne sa bao. Hehe, tama ang sinasabi mo, Ginoo. Talagang may mga natatagong talento sa lugar na ito. Mga Ginoo, kayo ba'y magpapahinga o? Uy, mga kaibigan, mukhang may negosyo kayong papasukin. Saan galing ang mga mahihirap na mga ngaso mula sa bundok? Patawag nyo ang namumuno dito. Mayroon akong magandang kalakal na ibebenta. Bukod dito, kailangan ko rin ng malaking supply ng pinong asin at mga gamit para sa taglamig. Sandali lang, mga kaibigan. Ito ang mga kalakal na ibebenta nyo. Isang grupo ng mga tao na hindi nakakita ng mundo. Iyan ay isang mutated na bakal na unggoy. Ang ganda ng balahibo nito.
Anong klaseng mandirigma ang kailangan para mapatay ito sa isang saksak? Hindi ko akalain na ang isang grupo ng mga tao na ito ay may ganitong magandang bagay. Akala ko ay isang bagay na hindi mahalaga. Hindi ba't isang sirang balat ng baboy ramo lang ito? Tungkol sa mga nasa ibaba, mga walang kwentang kalat lang ito. Nagsasalita ka ng kalokohan. Ito ay isang mutant na bakal na gorilya. Ikaw, matabang, hindi mo ba alam ang halaga nito o sinasadya mo lang? Bastos. Saan galing ang asong ulo na ito na nagtatapang-tapangan sa harap ng Wanbao Building? Hindi mo ba alam kung anong lugar ito? Kung sa tingin ng tagapangasiwa ng pera na basura ito. Sige na. Aaron Pilyar, aalis tayo, magpapalit tayo ng ibang lugar. Sandali lang, haha. Batang ito. Malamang hindi mo alam ang mga patakaran dito sa Kingshay Town. Sa mga taong tulad ninyo na mga tagalupa, hindi nyo kayang patayin ang mutadong bakal na panangga. Sigurong niyong ninakaw ang mga balahibo mula sa karavan, no? Sa ganitong itim na kalakal, malamang ako lang ang mailakas ng loob na tumanggap ang Wanbao Law. Pero mukhang hindi kayo madali, kaya't pinapayagan ko na. Ang Wanbao Law ay tatanggap ng 50 ang napilak bilang kabayaran sa maliit na pagkalugi. Kunin niyo na ang pera at agad na umalis sa Kingshay Town. Kung hindi, kapag na-report ko ito sa pamunuan ng bayan, hindi niyo na makakaya pang dalhin ang lahat. Tayong mga nagbabayad, ang matanda at walang hiya na sila uwang ba, sobra na ang pang-aapi. Pinatay ko siya. Ayaw mong tumanggap ng inuman. Kainin mo ang parusang inumin. Dalhin niyo siya. Gusto ko lang sanang magtinda ng tahimik. Pero pilit niyo akong pinipilit. Nalaman ko na ang sandigan ng Ibais Dragon Clan ay pinipilit na i-remark. Isang sirang kahoy na chopstick. Tawagin mo siyang Abyssal Dragon Spear. Haha, bata, alam mong hindi ka kayang talunin. Handa nang gumamit ng chopstick para magpakamatay. CJ, tingnan mo mabuti, Aaron Pilyar. Sa mundong ito, walang silbi ang makipag-usap sa aso. Para mapatay ang aso, kailangan gamit ang stick. Hindi gamit ang chopstick. Uminom ka sa akin. Wasakin mo ako. Uminom ka sa akin. Hampasin ang mga bulaklak at dahon sa hangin. Lalabas ang enerhiya sa loob. Dakilang manggagamot. Hindi kita pinilit na kumilos. Sabi mo kanina na gagamitin mo ang 50 ang napilak para bilhin lahat ng mga paninda ko. Huwag mo akong iwanan sa palengke. Mahal na guro, pakiusap. Huwag mong alalahanin ang mga pagkakamali ko. Pakiusap, ituring mo akong walang halaga. Mahal na Ginoo, pakiusap. Mahal na dalaga, tulungan mo ako. Gusto akong patayin ang taong ito. Tumahimik ka, ikaw na bulag at walang silbi. Ang maliit na babae na si Yan Wushuang ay may mga alipin na walang mata, na nakabangga sa Ginoo. Humihingi ng tawad si Wushuang sa Ginoo. O humihingi ng tawad. Ano ang gusto mong kapalit? Ang mga pera ay agad na aalisin sa lahat ng tungkulin. Papaluhan ang mga binti at itataboy sa negosyo. Upang ipahayag ang maling intensyon. Prinsipe, itong kayamanan na ito. Ang Unbolu ay handang bumili sa doble ang presyo. At ikaw na ang bahala sa lahat ng mga materyales. Gagamitin ang pinakamataas na presyo para sa mga sundalong bayad. Hindi ko alam kung ano ang iyong desisyon. Kung ganon, may katapatan ang guro ng uso. Kaya't ibibigay ko na sa iyo ang kaibigang ito. Kailangan ko ng malaking sukat ng pinong asin, tela, at mga bakal na bar. At ilang mga bihirang gamot na mabilis na makakapagpuno ng lakas at dugo. O may espesyal na bisa. Ang pagkakaroon ng iyong presensya ay isang walang kapantay na karangalan. Malakas ang buhawi sa labas. Mangyaring lumipat sa essay room ng Wanbao Building para sa mas detalyadong usapan. Walang nakikitang kakulangan sa lakas at dugo. Kung hindi ko ito nakita ng aking sariling mata, tiyak na iisipin kong siya ay isang karaniwang mamamayan. Naiayos na ang mga kalakal ni Ginoolin. Perpekto ang balahibo at balahibong pabalat. Ang presyo sa herbal sa palengke ay 3,000 liang. Dito ay 6,000 lay ang nabang notes at 500 lay ang naginto. Ginoo, pakitsek na lang po. Totoo ngang mabilis si manager yan sa paggawa. Pero huwag munang kolektahin ang perang ito. Kailangan ko pang hilingin kay manager yan na maghanda ng 2,000 gin ng pilak na asin. 1,000 set ng makapal na damit na yari sa bulak. 300 piraso ng pamantayang tabak at 1,000 kilo ng karaniwang gamot. Kailangan itong maihanda at maipadala sa loob ng kalahating araw. Sa ibang lugar, kakausap lang ng binata sa ibaba na kailangan pa ng mga bihirang gamot. Tama, matagal na ang taon. Mayaman sa espiritu. Walang problema sa pera. Ito ay 100 taong snow ginseng. 800 layang, ito ay Chanshan Snow Lotus.
1,200 liang. Ito ay Baobing King Shuang Sword. Napakaraming magagandang bagay. Bakit ang sira-sirang sistemang ito ay walang kahit anong galaw? Mukhang hindi nasisiyahan si Ginoong Lin. Magandang bagay ang mga ito. Pero wala itong malaking silbi sa akin. Ginoong Yan, ipunin mo ang mga basurang ito sa sulok. Hintayin mong dumating ang mga ngalakal ng basura mamaya. Nakatagpo ng mga piraso ng sinaunang alchemical artifact. Mga piraso ng Diyos ng Digmaan, ang Shenong Ding. Hindi na kailangan ng kontrol sa apoy. Maaaring ilagay ang mga ligaw na damo. 100% otomatikong nagluluto ng perpektong walang kapintasan na elixir. Otonomong paglikha ng alchemy ng Shenong Ding. Ang kakaibang disenyo ng sirang tanso ng Ginoong Yan. Kulang na lang ng maliit na lalagyan ng tubig. Magkano ito, Ginoong Lin? Ito ay isang basurang tanso lamang. Walang anumang espiritu. Kung gusto ninyo, mayroon sa bodega mula sa Kanlurang Zoo. Hindi na magbigay ka ng presyo. Talaga namang mahilig magbiro ang binata. Ito ay talagang mga sirang bagay. Saan ito magiging halaga para bilhin? Kung gusto mo, kunin mo na lang at paglaruan. O kung ganoon, hindi ko na ito tatanggihan. Isang piraso ng napakalakas na armas, libre. Ang pakiramdam na ito ay talagang nakakabighani. Hindi na kita guguluhin, Ginoong Yan. Bukas ng umaga, ipasabay mo na lang ang mga supply sa tungfuin. Ang dalagang ito ay tila naglalaro ng mga misteryo. Mukhang isang manloloko. Gusto mo bang padalhan ko ng tao para alamin ang kanyang tunay na pagkatao? Hindi na kailangan, hindi pa natin pag-usapan ang kakaibang paraan ng kanyang armor. Sa kanyang pananaw, ang milyon ay parang dumi lamang. Sa Zenbao Pavilion, ang kanyang kalmadong asal ay tila naglalakad sa patag na lupa. Hindi ito basta-basta na ipinapakita lamang. Iutos mo na. Kapag handa na ang mga supply, bukas, ako mismo ang mangunguna sa paghahatid. Gusto kong makita kung gaano pa karaming sorpresa ang maibibigay ng Ginoong Lin na ito. Sa akin. Sa kabilang panig, di nagtagal pagkatapos kong bumalik sa inn. Agad kong kinuha ang tansong palayok at nagsimulang mag-aral. Tanggol na bakal. Kaibigan, anong utos mo? Pumunta ka sa likod na bakuran. Dali mong kunin ang mga damo na pinakamatibay. Magdala ka ng 2. Alisin ang buong ugat. Gabi na, mag-alis ng damo. Anong nakatitig dyan, umalis ka na. Mahal, tingnan mo itong mga ito, ayos ba? Sapat na, panoorin mo na lang dito. Mahal, ito ba ang gagamitin mong pampalasa sa panis na dahon? Ding, natapos na ang sistema sa pagsusuri. Ang basura at walang espiritu ng mga damo ay nagsimulang pilit na linisin. Ito ay. Tapos na ang paggawa ng 100 Herb Foundation Pill. Epekto, palakasin ang katawan at pagyamanin ang enerhiya. Linisin ang katawan. Halika, Zhang, buksan ang bibig. O, Maginoo. Ito ang elixir. Gamit ang ilang piraso ng sirang damo, anong klase ng elixir ito? Kinuha ng tao ang isang piraso ng kahoy. At sa isang iglap, sinira ang higit sa 10 talim ng bakal. Pati siyan at ang kanyang kasama ay nagulat. Binili nila ang mga kalakal ng doble. Inanyayahan siya sa sili room. Kahoy na sumira sa talim. Nasaan na ang taong ito ngayon? Bumalik siya sa kanyang tahanan at nanirahan sa tungfuin sa timog ng lungsod. Tiyan si isang unit. Mukhang mananatili tayo ng ilang panahon. Ang kalaban ay tiyak na isang malaking guro sa loob. Kung makakabuo tayo ng ugnayan, ang tagumpay ng pamilya Pang ay malapit na. Ihanda ang paanyaya at ipasa ito sa punong tagapamahala upang pumunta sa tungfuin. Magdala ng pinakamataas na antas ng paanyaya. Magpadala ng tao upang tawagin ang aking anak na si Pangyod na bumalik agad. Siya ay may malawak na kaalaman. Marahil ay makikita niya ang pinagmulan ng iba. Ito ay Ginoo. Ito ay dragon o insekto sa salu-salo bukas ng gabi. Malalaman ko agad sa isang subok. Ginoong Lin. Ang aming Ginoo ay nag-ayos ng kaunting inumin sa Drunken Immortal Tower. Umaasa akong bibigyan mo ng pansin, Ginoo. Nagsagawa ng salo-salo ang alkalde. Said, nakakatuwa. Siguradong may masamang balak ang mga taong ito. Bakit hindi na lang tayo umuwi sa nayon? Bakit tayo uwi sa nayon? Mabait silang nag-imbita sa akin na kumain. Kung hindi tayo pupunta, parang hindi tayo marunong makilala. Lalo na't kailangan ang pag-unlad ng Yumkun. Kailangan ng malaking dami ng purong bakal para gumawa ng armas. Sa kanya lang meron yan, ang alkalde. Balikan nyo ang alkalde nyo. Sa gabing ito, ang handaan. Ako si Lingsuan. Siguradong darating ako sa takdang oras. Talaga bang gano'n ang kabaliw yung batang alkalde na yun? Kahit si Miss Yan pa ang lumabas para sumuporta. Iksat, tama o hindi? Subukan mo at malalaman mo. Ha ha ha. Narito na si Ginoong Lin. Ha 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 ha.
Si Ginoong Lin ay kaakit-akit. Ang mga bayani ay lumalabas sa kabataan. Ginoo, mangyaring umupo sa magandang upuan. Si Ginoong Lin ay may pambihirang talento. Hindi alam kung saan bundok ng Diyos ito nagmula. Anong pangalan ng guro ni Sun? Maaari bang ipaalam? Mabuti rin sa akin. Upang makapagbisita sa ibang araw. Wala akong guro. Natutunan ko ito sa sarili ko. Walang malalaking puwersa o background ang mga nag-iisang tao. Talagang mahilig magbiro si Ginoong Lin. Ito ang aming espesyal na pagkain, Jade. Jade na tuyo. May kakayahang palakasin ang mga buto at kalamnan. Partikular na inihanda para sa iyo. Huwag kalimutang mag-enjoy. Palakasin ang mga buto at kalamnan, napakamababang paraan ng pag-atake nito. Ding! Natagpuan ang maaaring i-record na sinaunang napakagandang elixir. Sobrang nabulok na maanghang na tofu. Pinilit ng sistema na i-record ang 9-turn soul returning pill seryosong expired na bersyon. Pinilit ng sistema na i-record ang 9-turn whey pan seryosong expired na bersyon seryosong expired na katawan, mabulok na tofu. Pinilit ng sistema na i-record ang 9-turn soul returning pan seryosong expired na bersyon seryosong expired na katawan. Pagkatapos gamitin, maaari mong agad na makita ang rurok ng bone-breaking realm. Pangit, walang laso na makakapasok. Anak ng tokhang. Niloloko mo lang ako. Bakit? Ayaw ni Ginoo Lin na makipag-ugnayan sa mga taga-probinsya. Hindi niya ako binibigyan ng respeto. Ginoo Pang, anong sinasabi mo? Dahil ito ay isang daang taong tradisyon. Kaya't si Lin ay kailangang masusing tikman ito. Tunay ngang matapang si Ginoo Lin. Medyo matigas ang ngipin itong bagay na ito. Ayos ka lang. Ayos ka lang. Dapat ba akong may problema? O baka naman. Sa tingin ni Punong Bayan Pang, kaya ba akong mapatay ng pulbos na iyon? Sugod na. Ah! Tuktok ng batas ng buto. Ikaw ay nagamit ang nakakalaso na powder ng pagkabasag ng buto upang makalusot ng biglaan. Punong Bayan Pang, meron pa ba ang iyong jade na aroma na tuyo? Bigyan mo pa ako ng 2 pang plato. Ngayon, maaari na ba tayong mag-usap ng maayos? Nakatawang si Ginoo Linlin. Ang pamilya Pang ay handang magbigay ng 5% ng kanilang iron ore bilang isang pamamaalam sa anak na lalaki. Tiyak na si Ginoo Teniente ay isang taong mabilis magpasya. Ama! Narinig ko na may nagsalita ng hindi maganda sa akin sa langit na tuba. Ano ba talaga ang nangyari, Ama? Baka sinubukan ng batang iyan na saktan ka ng lihim. Yun tumigil ka na. Huwag kang magpakita ng kawalang galang kay Ginoo Lin. Hindi marunong ng mga alituntunin ang anak ni Ginoong Lin. Umaasa akong may malasakit ka, Ginoo. Ano bang ginagawa mo, Itay? Bata, hindi ko alam kung anong mga masamang paraan ang ginamit mo. Isang hakbang sa loob ng enerhiya. Kung kayang pigilin ni Yun ang batang ito. O hindi ka kontento. Kung ikaw ay isang lalaki, huwag na nating gamitin ang mga pangit na droga. Maglaban tayo ng patas at marangal. CJ! Masikip dito. Hindi makalaban ng maayos. Punta tayo sa bakuran sa ibaba. Batang ito. Ipakita mo ang iyong sandata. Hindi ko pinapatay ang walang armas na tao. Sa ilalim ng aking pamumuno. Magandang espada. Unang galaw ng Flying Frost Sword Technique. Nagbabalik sa gabi sa bagyong nyebe. Palamuti lang. Nabahala ba ang batang ito? Anong ginagawa niya? Ding, natuklasan na ang host ay nagsasagawa ng malawak na pag-ikot ng braso. Piliting minarkahan ng sistema ang taiko o secret technique pangu-opening heaven style. Simula. Ano ang tawag mo dyan na pangu-opening heaven style? Anong klaseng lakas ito? Ang aking Flying Frost Sword. Magyuko muna. At ang kalahating enerhiya sa loob ay pinapalayas kasama ang tao at espada. Tapos na ang pamilya Pang. Ganap nang nagbago ang langit sa bayan ng bato. Ikaw, ano ba talaga ang kalagayan mo? Isa lang akong simpleng mangingisda sa probinsya. Kagagaling ko lang mag-ehersisyo ng mga kalamnan.
Pasensya na, hindi ko na kontrolado ang lakas. Nabali ang iyong espada dahil sa akin. Yun, Ginoong Lee, mali po ako. Humihingi ako ng tulong sa mga Diyos. Patawarin niyo po ang buhay ng matandang aso ng pamilya Pang. Bumangon ka, ayaw ko nang pumatay. Ngunit simula ngayon, ang Xuan Village sa labas ng bayan ay itinuturing na pribadong lugar. Sinumang tao mula sa Qingshitao na papasok sa Xuan Village, mamamatay. Nasa utos po. Bawat buwan, maghahatid ng 30,000 jin ng purong bakal na mineral sa Xuan Village. At mga butil at tela. Bakit may kahirapan? Walang kahirapan, tiyak na walang kahirapan. Bumalik na si Taizu. Talaga bang kailangan ng Ginoo na magbigay ng 30,000 jin ng purong bakal na mineral buwan-buwan? Kung malaman ito ng Feishuang Pavilion, akala mo ba gusto ko ito? Kailangan niling suan ng purong bakal. Siyempre para sa pag-armas ng mga nakatakas. Ngunit may isang bagay siyang nakaligtaan. Tubig. Kailan ba matatapos ang matinding tagtuyot na ito? Haha, akala mo ba ito ay isang kalamidad mula sa langit? Kapag naubos ang tubig sa Xuan Village, pipilitin siling Xuan na pumasok sa dahuang para humanap ng tubig. Sa oras na iyon. Haha, matalino ang iyong Panginoon. Iniisip pa ni Pangdihay nakikita siya sa paghihintay. Pero lahat ng ito ay narinig ko na. Magaling ang laban nila o huli, parang isang gantimpala. Gusto mo akong gawing batong daan. Malaking suklay. Umalis sa malaking disyerto, 200 milya sa kanlurang bahagi ng nakatagong mapa. Natagpuan ang buto ng Hanjia. Malakas na inirerekomenda ng sistema na gawing sabaw ang katas. Buto ng Hanjia. Gawing sabaw para sa init. Akala mo ba ay mahaba ang buhay ko? Buto ng tagtuyot. 1,000 milya ng tuyong lupa. Di na nakapagtataka na 3 taon na ang nakalipas. Kung gusto ni Pangulong Panghulo na gamitin ang kutsilyo para pumatay, sasamahan ko siyang gumanap sa palabas na ito. Tifu. Anong utos po, kabayan? Tifu. Bukas ng umaga, sasamahan mo kami na may mga gamit pabalik sa baryo. Ipamigay ang Peel of Foundation sa mga tagapangalaga sa sentro at isuot. Tandaan mong kailangang mabilis. Salamat, hindi ka sasama sa amin pauwi. Kailangan kong pumunta sa malalim na bahagi ng dakuang. Hindi pwede, ang malalim na bahagi ng dakuang ay lugar na bawal sa mga buhay. Ikaw mag-isa ay sobrang delikado. Sasama ako sa iyo. Kailangan ko ring bantayan ka habang kasama kita. Manatili ka sa nayon para magbantay sa mga plano ng pamilyang Pang. Tama na, huwag kang umiyak na parang bata. Sa tingin mo ba may makakasakit sa akin sa mundong ito? Ang aming tagapagligtas ay isang makapangyarihang Diyos. Naiintindihan ko na, huwag kang mag-alala. Nandito ako, si Taizu. Hinding-hindi magkakaroon ng problema sa Xuan Village. Ginoong Lin, sa malalim na bahagi ng disyerto. Mapanganib ang daan. Kung maglalakad ka ng mag-isa, ang 2 kabayong ito, maaaring ituring na ang lakas ni Wushu ang para sa iyo. Salamat sa mabuting loob mo, Boss Yan. Hindi ko na kailangan ang kabayo. Ingatin mong mabuti ang bahay. Mag-ingat ka, benefactor. Tinanggihan ni Binibining Snow si Qianli. Hindi kaya planong maglakad mag-isa papunta sa daghang. Mga makapangyarihang paraan sa itaas ng kapaligiran. Hindi namin kayang hulaan yun. Ay, saan kaya ako makakahanap ng kabayo? Kung alam ko lang, hindi na sana ako magpapakaastig. Ha. Ginoo, pakiusap. Ang baka at kariton ay kailangan lang ng 1 o 2 pilak. Ang apo ay naghihintay ng pera para sa gamot, para sa buhay. 2 pilak. Itong baka, ayaw sa sabaw dahil walang mantika. Itong sirang kariton, ayaw sa panggatong dahil hindi masagana. Kahit libre, ayaw dahil sumasakop ng lupa. Binili ko ang baka na ito. Bata. Saan ka lumabas? Marami ka bang pera? Ha. 1-0 tael ng pilak. Akin ang baka at ang karwahe. Dalhin mo ang pera at dalhin mo ang apo mo sa doktor. Maraming salamat, Ginoo. Maraming salamat, Ginoo ng biyaya. Sige na, umalis na kayo. Nakita nila ang luma at sira na baka at kariton. Pilitan nilang inirehistro ang kanilang pinakamataas na kasanayan sa paglalakbay ang pusakal na mata ng Diyos sa kalawakan. Naglalakad ng 10,000 milya sa isang araw. Naglalaho sa lupa parang 1 pulgada. Sige na, punta na tayo sa dakong kalat. Ha. Bobo, gumastos ng 1-0 ang para sa isang kabaong. Kung kayang hilahin ang baka na ito, kakainin ko ang putik ng buo dito mismo. Ha. Bumalik ka at ipaalam sa amo.
Ito ay parang umakyat sa langit sa gitna ng araw. Sistema o sistema. Kahit na sobrang lawak na ng tanawin ng sasakyan mo, kahit na sobrang lawak pa nito. Kahit na sobrang lawak pa nito, umabot na sa sukdulan. Pero ang pakiramdam ng pagtulak pabalik, sobra talaga. Ang init talaga. Kaya nga kahit ang mga underground na tubo ng tubig, naubos na rin. Tulong, tulong. May buhay pa ba dito sa lugar na ito? Kuya Wu. Ang ingay sa araw-araw ay nakakainis. Ito na, parang Diyos na nagpapakita ng kapangyarihan. Pumatay ng ilang bangkay gamit ang kahoy na pang-ukit. Parang masyadong mababa ang tingin sa sarili. Ganito ang nasa isip ko. Biglang napalingon ang tingin ko sa kalapit na bote ng alak. Kinuha ko ito at pinakialaman ko ng walang pake. Hindi ko inasahan na talagang na-activate ang system. Natagpuan ang sirang banga. Pinilit na itala ang likas na kayamanan, purong gintong pulang banga. Maaaring sumipsip ng mga bagay. Mag-ingat, dakilang guro. Mag-ingat ka sa mga ito. Nasunog na mga patay na katawan. Kunin. Ang mga mabisang tao sa kalagayan ng Ki at Blood ay madaling mapuputol ang tuyong multo. Pinakain lang ng isang sirang kalabasa. Maraming salamat sa pagtulong, dakilang daoist. Walang anuman. Sa malalim na bahagi ng dakong digmaan, wala man lang anino ng multo. Bakit kayo nandito? Bumalik ako sa dakilang daoist, ako ay isang tagapagtanggol ng Gu Family Trading sa Canyon City. Ito ang aking anak na babae. Nakatagpo ng bagyong buhangin. Naligaw ng landas. Napasok sa lugar na ito. Alam niyo ba, na may isang lambak ilang milya ang layo? Ginoo. Sinasabi niyo ba ang lambak ng kamatayan? Ang lugar na iyon ay palaging nababalot ng nakalalasong usok. Huwag lumapit dito. Haha, nandito na ako sa lambak ng mga ulan. Maglakad kayo patungong silangan ang 200 milya mula sa direksyong pinanggalingan ko. Nandyan ang bayan ng Kingston. Tara na, matandang baka. Tingnan natin ang lambak. Mabilis lang. Maya-maya, nahanap ko na ang lambak na sinasabi ng lalaki. Nahanap ko na ang lambak ni Jai Jin Pinshong. Ang temperatura at ang masangsang na hangin dito ay talagang nakakatakot. Malabo kong nakikita na maraming halimaw at alipin sa loob. Na-detect ng Ding ang Wanduhongsoy na formula na kayang humadlang sa amoy. Ang apoy ng Aodi ay naglalabas ng lason. Bilisan nyo na. Bilisan mo, Kapitan, huwag kang magalit. Kung may 3 araw pa, nasa ilalim na iyon. Ang mga banal na bagay ay ganap na mapapainit. Hahaha, malapit na talagang mangyari. Binabati kita, Ginoong Kapitan, sa iyong tagumpay. Sa loob ng libu-libong taon. Bakit napakalakas ng boses mo? Parang natatakot kang hindi malaman ng iba na may masama kang ginagawa. Ding, natukoy ang 10,000 Poisons Burning Blood Formation. Maaari nitong hadlangan ang presensya. Pumutok ng apoy sa lupa. Palayain ang lason. Medyo makapal ang shell ng pagong na ito. Kailangan ng paraan na malawak ang saklaw at hindi makakasakit sa mga walang sala. Kaya't naghanap ako sa aking bulsa. Naisip kong subukan ang swerte. Hindi ko akalain na talagang makakakuha ako. Puno ng mga piraso ng salamin na may tanso. Walang kapantay na kayamanan, piraso ng hautod sa mirror. Itutok sa pinagmumulan ng liwanag. I-convert ang reflektadong liwanag sa How to Divine Light. Paano ito posible? Nawawala na ang malaking kaayusan. Parang nakakabahala ang pagong na shell. Nabaliw na ba ang batang ito? 100 talampakang bangin. Master ng internal K. Hindi ko kayang tumalo ng diretso pababa. Ang katawan ko ay kayang humarap sa 100 talampakang bangin. Ano bang klaseng halimaw ito? Sino ka ba talaga? Bakit mo sinira ang aking malaking kaayusan? Sinira ang aking bundok. Hindi mahalaga kung sino ako. Mahalaga ang mga bagay na inaalagaan ninyo sa hukay. Na nagdulot sa akin ng kakulangan sa tubig. Ibigay ninyo ang mainit na buto sa hukay. At pagkatapos ay magpatiwakal kayo. Mas mabuti pang tapusin na natin ang trabaho ng maaga. Ha 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 ha. Isang napakamapangahas at walang kaalam-alam na bata. Walang pakialam ang aking pwesto sa mga mahikamong ginamit.
Ngayon, gagamitin ang iyong dugo bilang handog sa mga banal na bagay. Mga disipulo, makinig. Buksan ang hadlang ng matinding lason. Buksan ang hadlang ng lason ng sinaunang bangkay. Nakatanggap ng utos. Hahaha, maliit na hayop. Sa harap ng matinding lason. Kahit ang isang dakilang guro ng panloob na enerhiya ay magiging dugo at nana. Yung katawan na matibay, maganda talaga. Pero sobrang baho nitong usok ng lason. At lalong umiinit. Uhaw na uhaw ang dila ko. Kaya kumuha ako ng isang botelya mula sa dibdib ko. Ng gatas ng kambing na matagal ko nang hindi binubuksan. At naging yogurt na talaga. Yung tipong expired na at nasira na. Natuklasan ang sinaunang lunas sa lason. Pinipilit na tala. Nabulok na gatas. Walang kapantay na alak ng Diyos. Immune sa mga kakaibang lason sa mundo. Talagang bulag ka, sistema. Ay. Hindi ito possible. Nakainom pa siya ng gatas ng tupa sa gitna ng mapanganib na lason ng walang hanggang sakit. Ang malaking aray nyo. Ganyan lang ang kaya nyo. Matapos nyo nang magpanggap. Ngayon ako na ang susunod. Huwag kayong matakot, ibibigay ko lahat sa akin. Ah! Mas marami, mas mapagsasamantalahan. Dahil yung ang itinuturing na parang damo ang buhay ng tao. Hayaan nyo akong alisin kayo sa damo na iyan. Yung batang ito naman ay nagkukunwaring espiritu. Papatayin kita. Sundalo ng daga. Ah! Tumayo. Hindi ang aking enerhiya. Pangulo, tulungan mo ako. Pangulo, tulungan mo ako. Ang mga damo dito sa malawak na lupa ay talagang masyadong siksi. Ngunit mabuti na lang at magaling ako sa pag-alis ng mga damo. Demonyo, hindi ka tao. Ikaw ay demonyo na lumabas mula sa kailaliman ng malawak na lupa. Tumakbo sa labas ng lambak. Tumakbo sa labas ng lambak, patuloy na tumungo sa silangan. Tumakbo papalayo sa buto, diretso sa silangan. Talagang tumakbo sa silangan, huwag lumingon. Tumakbo papalayo sa buto, diretso sa silangan. Diretso sa silangan, huwag lumingon. Yung piraso na makakapagluto ng munggo na sopas, maagang buto. Dapat nandoon na sa ibaba. Hahaha, maliit na halimaw. Manatili ka dito para sa iyong libing. Lupain ng dragon, durugin mo ang batang ito hanggang maging karne. Gusto sana naming tanggapin ng mapayapa ang mga nakuhang yaman. Pero pilit nyo akong pinipilit na sirain. Malaking ahas. Yung itim mong balat, sigurado akong matagal mag-apoy niyan. Hahaha. Akala ko meron kang isang lihim na baril na sobrang ganda. Isang rusted na sirang kutsilyo na may doble pang talim. Ito ay nagmamay-ari ng dugo ng sinaunang tunay na dragon, isang lupaing dragon. Gusto mong gumamit ng sirang panggugupit ng kahoy para pumatay ng dragon. Talagang napaka-absurd nito. Tungkol dito. Talagang hindi ito pinapahalagahan sa itsura at pangangalaga. Pipisain siya ng lupaing dragon hanggang maging laman. Mamatay ka na. Wasakin mo. Hindi ito totoo. Ito ay tiyak na isang ilusyon. Ito ay isang teritoryo ng kalahating hakbang na tunay na enerhiya. Paano posible ito? Na ganito ay naputol ng isang simpleng magsasaka, gamit ang isang kalawangin na panggupit. Ilusyon. Ay.
Nagmamalimos ako o makapangyarihang isa, pahalagahan mo ako. Bilang isang maliit na tao, handa akong maging katulong sa inyo. May pagkasensitibo ako sa kalinisan. Natatakot akong madumihan mo ang aking bakuran. Ang lugar na ito, kahit ang karaniwang mandirigma ay masusunog dito. Susunod, hayaan mong makita ko kung ano ang hitsura ng buto ng death. Sana mas masarap ang sabaw. Ganito lang. Nasaan na ang sinabing matinding pumatay? Paano ito titingnan? Mga lumang uling na nahukay mula sa ilalim ng lutuan. Natagpuan ang pambihirang mataas na temperatura na material para sa pagbuo ng enerhiya. Ninuno ng mga zombie. Puso ng USB. Ihanda itong sabaw. Maaari itong muling hubugin na apoy na ugat. Impeksyon sa lahat ng apoy na mahika. Sige na, kalimutan na. Dahil nandito na. Kunin na muna ito. Ibigay mo sa akin. At sa oras na kinuha ko ang buto ng death, ang buong yungib ay gumuho. Isang madilim na silid ang lumitaw sa oras na ito. Isang malabong anyo ng babae ang lumitaw sa pader ng bato sa kailaliman. Sino ang babaeng ito? Napakabigat ng kanyang presensya. Tinatandaan kita. Kahit na hindi nagsalita ang babae, naiintindihan ko na ito sa oras na ito. Siya ang may-ari ng buto na ito. Sino ka para lokohin ako? Hintayin mong ubusin ko ang gulaman. Sa huli, sisirain ko na rin ang mga natitirang buto mo. Old Yellow Ox, umuwi na tayo. Nasira ang sangay. Patay na ang Earth Dragon. Nawawala ang relic. Kahit pa maghanap sa buong malawak na lupa, hanapin mo siya. Sino mang mga has na galawin ang sa akin sa Yushumen? Gagawin kong pulbos ang kanyang katawan.